also have sent them into the world. And for their sakes I shall not die myself, that they also may be sanctified by the truth. I do not pray for those alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world will believe that you sent me, and the glory which you gave me and I have given them, that they may be one just as we are one. I and them and you in me, that they may be perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Amen. Praise the Lord for the reading of His word. Tayo po'y manalangin. Huwag mo ito sa harap. Okay na. Sige po tayo. Let's start with the Lord in prayer. Dakilang Diyos, amang hari, makapangyarihan, at kami po ay nagpupuri po sa inyong Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay na Ama, ikaw po ay matapat. Kaya naman, hindi po kayo nagbabago, Panginoon. At kayo lamang ang dapat na maitaas sa gawain ito. Because you are the center of everything revolves around you, Lord Jesus. And in it is preached, Father in heaven, we pray that your name alone be honored and glorified. Lord Holy Spirit, would you work mightily in each one's heart, so that your power will be made manifest to our lives. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay, so tutuloy po natin yung ating series. Ngayon po, nandito na po tayo sa concept of territory. No? Last time, it's about understanding yung concept ng Lord. At naintindihan po natin anong ibig sabihin ng Lord. No? So from now on, when we use the word Lord, it only means to say that, ano po? God owns us. Pagmamayari niya tayo. Wala tayong masasabing atin kundi kasalanan. Yun lang po, no? Yun lang masasabi natin atin at pwede pa natin ipagmalaki kung gusto nyo. Lord, ito lang po akin, kasalanan. Ito. Pero bago po tayo tumuloy dito po sa kingdom concept of territory, tingnan po muna natin yung summary ng ating i-discuss nung nakaraan. Ito po. 7 points. Summary, yung fundamental principles ng Lordship. So, unang-una, isang hari po owns everything. Kaya nga siya automatically is Lord. So, in the kingdom of God, there is no private ownership. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng gulo sa ating bansa. Dahil nga, nagkaroon na tayo ng tinatawag na private ownership. Ang may kasalanan po niyan ay yung 1987 Constitution. Noong time ni Marcos, hindi pa po ganyan. Noong 1973 Constitution, at least kahit pa paano, meron pa pong spot o sprinkle of kingdom ang panahon na yon. Pero nung baguhin ni Cory, yung ating Constitution, ito na po tayo ngayon. Nagkahetot-hetot na tayo, pati ang mga inchik nagmamayari na ng lupa sa Pilipinas. Tayo mga Pilipino, squatter na sa sariling bayan. No? Imagine niyo, dumating sila ng Pilipinas, may sumusung sila ng lupa. Tapos binabahan nila, akin to. So makita ninyo, mga may-ari ng mga kalupaan. Pero sa kaharian ng Diyos, lahat po belongs to napindot ko na isa, no? So it belongs to the king. So anything in the kingdom of God is a privilege. It's not a right. We don't have any rights. It's just a privilege. What is a privilege? A privilege is if you buy in the store at privilege na ako.
Latin po yan. Ang pinanggalingan niyan, Latin. Plebe and legium. Pag narinig niyo yung salitang legium sa Latin, ibig sabihin law. Legis. So, ano plebe? Private. Ibig sabihin po ng privilege, a law given as a favor to one person. So, pag sinabi pong privilege, individual po yan. So, tayo po ay kumikilos sa kaharian ng Diyos bilang pribilehiyo by law through the Bible na binigay niya po sa bawat isa po sa atin. So, hindi po pwede tayo magsabi na, ako ang mas dito. No, everything is done through the privilege. Kahit nga po ako hindi ako, di ba sabi sa Bible, yung mga pastor, we should not lord it over the other. Kasi, ang pagiging pastor, privilege lang din po. Ito po ay inindolan ng Panginoon sa amin, kaya dapat hindi namin naabusuin. Yung mga pastor na inaabuso yung kanilang posisyon, hindi po nila naintindihan that this position is just a privilege. Anyone can be used by God. So, purihin po ang Panginoon. And it is granted to us by whom? By the King. Ang ating Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Another point and principle about lordship is that a king can give or distribute anything to anyone in his kingdom. Why? Ang isang hari, pwede siya magbigay, pwede siya mag-distribute, pwede niyang kunin anytime sa kanyang kaharian. Tayo ba nga sa kaharian ng Diyos? Amen. Pwede bang kunin ng Diyos yung buhay natin anytime? Yes. May magagawa tayo? Wala. Pwede natin questionin ng Diyos. Kung kinuha ang buhay ko, ano siya? Sovereign. Walang po pwedeng magpayo. Sabi nga sa Romans chapter 11, walang pwedeng magpayo. Napapayagan ng Diyos at sasabihin, payuhan mo nga ako. Walang ganun. Because He is a sovereign God. Bakit niya pwedeng gawin yan, mga kapatid? Alam niyo yung reason? Siya nagmamayari. He owns everything. Pwede niyang, for example, galing sa isang tao, kinuha niya yung kayamanan, nililipat sa kabila, may magagawa pa itong pinag-alisan. Wala po. Kasi nga, siya yung may-ari. So dapat ma-realize po natin, they are not really ours. Huwag po yung masyado ka nakakapit sa possession na meron ka ngayon na parang bang akin to. Ma-realize mo dapat, pahiram lang ng Diyos. And there are times that the King will test you. Kung ano yung pinakamamahal mo sa buhay mo. Yan ba ay makeup? Yan ba ay cellphone? Yan ba ay sasakyan? Kukunin niya. Remember si Isaac? Ano sabi ng Panginoon sa tatay ni Isaac? Give me your son. Ano ba? Ano kasunod? Kita niyo po. Give me your son. Your one and only son. Taas ang kamay naman yung one and only son, one and only daughter. Tapos sabihan ka ng Diyos, bigay mo sa akin yan. Ano gagawin niyo? Ikaw muna. Sometimes God will do that. Ano pong tinitest niya pag ginagawa niya yun? Yung tinatawag na obedience. Dalawang pwede natin maging reply. Obedience or disobedience. So pag ang reply mo ay disobedience, dinidili lang po kung anong pagtingin mo sa pag-aari mo. Ang dating ay, ako ang may-ari, walang po pwedeng kumuha nito. Tapos pag kinuha ng Panginoon, may magagawa ka pa. Wala po. As believers, sometimes the Lord will test us. Yung nandun ka sa height, sa taas, biglang tatanggalin ka. Ang laki-laki ng kinikita mo, biglang bababa ka ng Panginoon. Huwag kang malungkot, no? Huwag kang matakot. Ang tatandaan natin palagi, He owns everything. Siya ang nagmamayari. Decision niya yun. Sisirain ka ba ng Diyos? Hindi po siya Greek gods and goddesses. Ang Greek gods and goddesses, kukunin yung tao, ilalagay sa pantheon, tapos paglalaroan nila, wala kasi silang magawa. No? Kagaya ng kwento ni Oedipus Rex, di ba?
Na sa umaga, 4 ang paa, sa tanghali, 2 ang paa, sa hapon, 3 ang paa. Ano yun? Tao. Bakit? Amen. Sa umaga, umagapang siya. Sa tanghali, nakatayo siya. Sa hapon, may tungkod na siya, kaya 3 ang paa niya. Ha? So hindi po ganun ang ating Diyos. No? Ang Diyos po natin, ang makapangyarihan, ang sabi ko last time, He is a benevolent. Anong benevolent? Bene is good, vole is will. All of His will is for our own good. Jeremiah 29. Kailan tayo napapasama? Pag iniisip natin, ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, doon po tayo napapasama. Kasi ayaw mo na siyang bitawan. Diba, pag may kayamanan ka, sa tingin mo sa iyong kayamanan mo, natatakot ka na, uupa ka na ng mga gwardya. Ang gwardya mo, sabihin natin may gwardya sa loob ng bahay, may gwardya sa gate, may gwardya sa pinaka-main gate. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Wala po tayong nasabing atin na pag-aari sa mundo nito. Pang-apat po, yung submission to a king's lordship means that wala po tayong rights. Anong meron tayo? Kung wala tayong rights, anong meron tayo? Privilege. Andaan niyo ang difference ng dalawa. Ha? Ano ba yung rights? Karapatan ko yan, di ba? Sa Constitution, karapatan ko yan, paglalaban ko yan, hindi ko pwede yan. Di ba, halimbawa, papakunaan tayong lahat. Do we have a right to say no? Yes. Why? It's in the Constitution. Ang privilege, favor sa iyo. So, nung binigay sa iyo yung favor, may ginawa ka ba? Wala. Kaya anytime, pwedeng bawiin ang privilege ng Panginoon. Huwag kang magtatampo, huwag kang magtataka. Kasi babawiin ka naman ng Panginoon yan kung hindi ka na sumusunod doon sa kanyang itinakda. Ganun lang po kasimple ang ating Panginoon. So, kung siya ang Lord at siya ang nagmamay-ari sa bawat isa sa atin, sabi nga, the greatest confession that we can make is Jesus Christ is Lord. Amen? Siya ang nagmamay-ari sa atin lahat. Ano pong ibig sabihin yan? Pag sinabi niyo pong Jesus Christ is Lord, ang ibig sabihin po, ina-acknowledge natin na wala tayong rights. Siya ang nagmamay-ari, pati buhay natin belongs to Him, everything belongs to Jesus. Pero ang kabutihan po sa ating Panginoon, tutulungan niya tayo sa araw-araw at hindi niya tayo papabayaan. Iniwan ba kayo ng Panginoon? Never. Try to imagine, iwanan tayo ng Panginoon ng 10 seconds lang. Yan ang mangyari sa atin. Saktong matutulog ka, sabi ng Lord, iwanan ko kayo ng 10 seconds. Ano mangyari? Hindi na tayo magigising. Because He is in control of everything na hininga natin. Kaya, pasalamat tayo sa ating Lord. At ang ibig sabihin din po na Christ Jesus is Lord, ibig sabihin, anytime, pwede siyang pumasok sa buhay mo at pakialaman ka. At hindi ka dapat nagre-reklamo. Amen? Amen. Klaro po ba yun? So, panglima is obedience is acknowledgement of Lordship. Ano pong dapat na ma-realize po natin? Panginoon, ang buhay ko ay sa iyo. Your wish is my command. Sa inyo naririnig yan? Kay Aladdin. May nagagawa ba yung genie kay Aladdin? Wala. Kung ko sa Aladdin, sumunod yung genie. Ganun po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Your wish is my command. Ano ba ang wish ng Lord sa atin? Palaging mabuti. Kailanman di siya mag-wish ng masama. Sixth point or principle, thanksgiving is an acknowledgement of the King's Lordship. Kaya nga po, araw-araw, dapat tayo po ay nagpapasalamat. Nagpasalamat po kayo sa pagkain na kinain nyo. Nagpasalamat na ba sa lipstick?
Nagpasalamat ka pa na nakakapag-lipstick ka pa sa labi mo. Yung iba hindi makapag-lipstick na namamaga yung labi. Nagpasalamat pa kayo na kumakain pa kayo sa bibig. Hindi dito, hindi dito. No? Minsan parang wala lang, kain ka ng kain. Tapos pag kundat ka na, hindi mo na rin malang masabi, Lord, thank you, kundat na po ako. Nag-pray ka bago umalis ng bahay. Nung makarating ka sa pinuntahan mo, anong ginawa mo? Baba na, tara. Pasalamat naman nakarating tayo ng maayos. Tandaan nyo, ang Thanksgiving is acknowledging that He is your Lord. Amen? So dapat hindi nawawala ang pasalamat. So every Sunday, Wednesday, na nag-praises tayo, no? Dapat meron kang pasalamat sa Panginoon. At sabi sa Psalm 95, praises should be mentioned before believers, hindi sa non-believers. Kaya nga malaking opportunity sa atin at pribilehiyo na every Sunday pumupunta tayo dito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya mas maganda kung makakarating tayo ng mas maaga at magpasalamat tayo sa Panginoon na napakaraming bagay na ginagawa niya sa ating buhay. No? Yung damit na suot natin, o suot ka lang yung suot, hindi mo naiisip na, Lord, thank you. May naisusuot akong damit, yung iba wala. And so on and so forth. And lastly, yung word the Lord can never be used with the word but. Lord, but, anak, gawin mo to. Yes, Lord, but. Sabi ni Michael, but pating din. Hindi po pwedeng magsama yan. Yung dalawang salita na yan are impossible together if Jesus is your Lord. Sabi ng Panginoon, anak, pumunta ka doon. Tinamit yung pastor, ikaw ipapadala. But Lord, but. Hindi mo patpatin na ni Lord. May mga utos ang Panginoon sa atin, hindi po pwedeng wala. Pero kaya minsan, sinasamahan natin na but. Pagka gano'n, ibig sabihin, hindi siya yung Lord. Diba? Sabi mo, Lord, I love you, but hindi ko po kayang gawin, Panginoon. Pagka, Lord, marami na akong time. Kailan darating yun? Kailan darating na marami ka ng time? Alam nyo kailan? Pag ihihiga ka ng Panginoon sa kama ng sakit, no? The bed of illness, at nakatingala ka na lang, wala ka na magawa, doon ka na magsasabi na, Lord, salamat po. Maghapon, mag-isa ka at ang Panginoon. Gusto niyo pa bang dumating yun? Para ipakita niyo yung pagmamahal sa Lord. Huwag na. Diba? As long as we have the strength. Sabi nga yun sa Ecclesiastes chapter 12, remember the Lord in the days of your youth. Huwag mong hintayin na maputol na yung silver cord o yung banga mabasag na. It signifies death. Diba? So hanggat meron kang virility, hanggat meron kang kalakasan, maglingkod ka sa Panginoon. Walang bat. Pag ikaw ang napiling mag-worship leader, thank you Lord. I love you Lord. Thank you Lord. Salamat sa privilege. Hindi po lahat nakakanta sa harap. Ang dami-dami natin dito, hindi lahat. Imagine mo kung lahat ay kakanta sa harap. Choir na po, ayuan lahat. Wala nang naiwan. Kahit anong pilit mo kumanta, wala ka namang boses. So, privilege po yan na binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, dapat ma-realize natin na either He is Lord of all or He is not Lord of all. Ganun lang po kasi. Siya ba ay nagmamay-ari sa iyo o talagang kailanman hindi kanya pagmamay-ari? Dahil ikaw ay nadispalinghati yung utak mo, akala mo ikaw yung may-ari. Tapos pag may sakit ka na, ganun yung mga atheist. Ako natatawa lang ako sa mga atheist. Hindi ka naniwala sa Diyos. There's no God. Pero pag may sakit na, Lord, masarap din na mo ano. Dami ko pong namit na atheist sa Europe eh.
mga atheist, pero pag malaman na dumaan yun, uniform, akala ko atheist ka. Ganyan po kayabang ang tao. Nakakala niya wala na siyang katapusan. Klaro na po ba sa atin yan? Yung lordship. So, from lordship, pupunta po tayo sa territory, mga kapatid. Bakit po? Connected po yung dalawa. Di ba? Land, Lord. So, ang ating Diyos, nagmamay-ari ng property. Kumbaga, yung ating Panginoon, yung validation niya as king is a property or a land. No? Yun po yung nag-define sa kanilang pagiging hari, pagiging reyna. Kaya nga po, ang unang create ng Panginoon para magkaroon tayo ng kingship. Diba tayo po ay mga hari din. Mamaya maintindihan natin anong klaseng hari po tayo. No? Hindi po tayo hari nag-ahari-harian. Pero sinabi ng Panginoon, we are kings. Sa Revelation, ano nakalagay sa damit ng Panginoon? King of Kings, Lord of Lords. So tayo po yun, hindi po yung mga hari dito po sa mundo. And we will reign together with Christ on earth ng ilang taon? 1,000 years. Ready na ba kayo? Ready. Ako ready na. Kung yung ginawang calculation ng mga theologians, no, na ang rapture will happen anytime soon this year. Kasi ano po yan, 4 na millennium, no, na dadaanan hanggang doon sa last millennium. Ito na yung time ni Christ at tayo. Pumapatak po yung huling araw ng last millennium, at pagkatapos noon, kung yun po mangyari, we will not be able to preach the gospel of the kingdom of God. Kasi yun ang pipigil naman sa lahat, the end will come. Pagka hindi po talaga mangyari yun, at kung tama po yung calculation, no, lumalabas ang April will be the month of the year that rapture will happen. Every time na nag-meeting kami, yun ang amin na pag-usapan na. Kaya nga sabi ko nga, magmadali na tayo para mag-rapture, mag-end na lang. Kasi pag mag-rapture, gano'n ka namin may iwan na kabataan? Iwan lahat. Bakit po? Ano sabi ng Panginoon? Could you not spend an hour with me? Nag-spend lang sila ng oras pag Sunday. Hindi pa nga rin sa Sunday. Kasi kahit Sunday na, nandun pa rin sa cellphone. Nag-preach na, worship na, cellphone pa rin ang... So kung magra-rapture by April, marami pong maiiwan. Ako, ang prayer ko, muna. Kasi lahat nagta-agree. Sana mali kaming lahat na nag-calculate. Kasi April is the first month. The first month in the Hebrew calendar. Ang Hebrew calendar kung gaya ng kalendaryo natin. Ang kalendaryo natin ay solar calendar, sun calendar. Ang kalendaryo natin nakasentro sa Diyos na araw ng Egypt. Ang kalendaryo ng Hebrew ay nakasentro sa 1. Signifies yung light ng ating Panginoon sa kadiliman. At lumalabas po, Nisan is the first month sa Hebrew. At yan po ay April. Yan po ang Nisan. Ang Nisan is summertime yun eh. Yan ang first month nila. And 2024 will be the last year. Tapos na po tayo. Hinihintay na lang natin yung pagsarado. At kung titignan niyo po, ang dami nangyayari sa buong mundo. Hindi ba kayo nagtataka? Giyera sa Israel. Yung giyera sa Israel, pag yan po ay mag-escalate at pumatak po ng tawag ito ng ano ba tawag ito sa Tagalog? Yung parang humatak ng favor ng mga Muslim, no? Kasi nakita niyo kung paano pagpapatayan ng mga Hamas, ng mga Muslim.
Walang awa po. Nanonood po ba kayo? Pati bata. Pati mga batang paslit, binabanata ng wala pong nagtatanong. Pati ang Amerika, sarado ang bibig. So pag yan po ang mag-signal na mag-unite ang Muslim country, labanan ng Israel, that's the battle of Tumimag. That's the last battle. Tapos, tribulation na. So after that battle, rapture. Eh, tingnan niyo po yung high na nangyayari ngayon. Tahimik lahat. Wala pong, kahit nga kayo, hindi kayo masyadong aware sa nangyayari sa Israel. Pero dami pong namamatay. At pataas ng pataas ang galit ng mga Muslim ngayon. Pag sila ay mag-unite, tapos ito si Marco, si Russia, pupulukan sila, tapos na po. Wala na po tayong gagawin kundi umupo at maghintay. Kung mararapture lang. Kaya sabi ko nga, sabi ko kay Isia kanina, mag-seryoso ka na. It's about time to be serious, mga kabataan. Hindi na po ito, alam niyo nangyari ngayon sa atin? Hindi pa kayo nagtataka sa mga nagaganap sa buong. Ang dami mga nagaganap na kakaiba. Pati yung mga humanoids na nakita doon sa Miami. Nakita niyo yung gulo na yun? Pinagtatakpan lang nila. Those are humanoids. What are humanoids? Evil spirits appearing to be human. In the last days, ang sabi sa Revelation, makikita sila naglalakad sa kalsada. And we are seeing them. So when tribulation comes at naiwan kayo, wala po kaming magagawa. Ako, ang aking responsibility dito, sabihin sa inyo, kasi pag di ko naman sasabihin, ano sabi ni Prophet Jeremiah, your blood will be upon my hands. So kailangan ko pong sabihin, para kung may mangyari man, your blood will not be upon my hands. Malinis po ang aking kamay. At isasabi ko po sa inyo. Kasi may si Pastor Ed kasi hindi naman sinabi, alam pala nila. Yan po, usap-usapan po kayo ng mga theologians, ng mga talaga nagbabasa po ng Biblia. The Lord is about to end everything. Meron tayong domain na binigay sa atin ng Panginoon. Ang problema, hindi po natin inalagaan. Try to imagine ang ating hari. Ang una niyang create, earth, para maging legitimate yung ating pagiging ruler. Kasi tayo po was created by God to dominate. At sabi nga, napaka-impossible mag-dominate nang wala kang dominion. Wala kang kalupaan na kung saan ikaw ang mag-rule. So, yung mandate po kay Adan, na mandate din po sa atin, was to be a king over the property. Kaya nga, pagkatapos ng tribulation, ano sabi sa Revelation 21? Pupunta pa tayo sa langit? Lahat ng mga nasa langit, saan pupunta? Bababa. Bakit? Bababa ang bagong langit at bagong lupa. So, ibig sabihin, hindi tayo mag-i-stay forever doon. Meron lang isang place doon na nandun tayo, tapos at certain point in the fullness of time, the new heaven and the new earth will come down at lahat tayo dun po titira. Ano ang bahay natin? Mansion. Magkakapit bahay po tayo, mga mansion ang tirahan natin. Sisigaw natin si Mari. Mayo! Ganun kalawak yung mga bahay. Matinan po ninyo. Umi-echo pa yung bawat tawagan natin. Kasi yun ang design ng Panginoon sa atin eh. And so we have to take control of that. Kung ano man yung mandate na yan kay Adan, na maging king over a property. Mga kapatid, sabi nga, let's take responsibility. Kasi napakabigat po ng pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo yung word kingdom is derived from two words, king and domain. No? So kaya, kingdom. So, domain, ano po ang domain? Property. Territory. Yun po ang ibig sabihin niyan. So, ang isang hari nag-exercise ng kanyang kingship in his dominion. Doon sa kanyang
territory. So a kingdom is a king's territory. Kaya nga pag wala pong territory, walang lupa, ano paghahalian? Kaya unang create ng Diyos ang earth bago create tayo. Kasi kung tayo unang create, tapos sasabihin ng Panginoon, let them have, ay wala pa pala. Kulang. No? Eh, hindi naman ganun ng ating Panginoon. Napakatalino ng ating Panginoon. Remember, without a territory, you are not a king, you are not a queen. You cannot be a king over nothing. Bigyan ko po kayo ng example. Kilala niyo po si Christopher Columbus. Yun nakakilala ka. History, mga kabataan, nag-aaral. O simula na rin nila nakakilala. Hindi ba tinuturo yan sa history? Ha? Tinuturo pa ba yan sa history na yun? Nicole? Nakikinigin ka. Absent daw po. Wala na! Asisirisan na. Kumbursa na, kumbursa na. Si Christopher Columbus po, siya ang nakadiscover ng tinatawag na New World, 1492. No? Yung New World, ito po yung Amerika. So pagkatapos po nang ma-discover ni Christopher Columbus ang bagong lupa, no? Ang nangyari, yung mga kaharian po noon sa Europe, England, France, Holland, Spain, Portugal, talagang nagsimula po yung voyage nila. Ang hari noon ng Portugal ay si Ferdinand, no? Hindi po si Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan, kinumisyon ni King Ferdinand. Nung kinumisyon siya papunta sa Pilipinas, ang ginamit niyang pangalan, yung pangalan ng hari. Ang asawa ni Ferdinand II ay si Isabella. Siya yung tinatawag na King of Aragon. So ang kanila pong na-conquer is Brazil. Yung buong South America. Kaya ngayon, pag pupunta po kayo ng Brazil, ang salita po sa Brazil ay Portuguese, hindi po Espanyol. Malaki po ang difference ng, although magkatunog, pero iba po ang, halimbawa, sa Espanyol ay corazon, no? Sa Portuguese ay corazao. Yo so devo da corazao. I will give you my heart. So, ang laki po ng pagkakaiba. Ba? Pietro, sa kanila Pierre. No? So, pagpunta kayo ng Brazil, pero pag marunong kayo ng Espanyol, parang maintindihan nyo na rin. Yun nga lang, talagang hanggang ngayon, no? Ibig sabihin, nung mag-conquer sila, nabago yung lingwahe nila, at hanggang ngayon, kitang-kita yung influence ng kingdom. So, nagkaroon ng territory, kasi nga, yung territory, yun yung nag-define sa isang hari. Kaya after Christopher Columbus, lumawak na lumawak ang mga teritoryo ng England, ng France, ng Holland, ng Spain, Portugal. Ngayon po, sila pa rin po ang hari sa dagat. Di po ba? Yung mga maritime, sila pa rin po yan. So, may isang instance po, yung prinsipe ng Portugal, sabi niya sa tatay niya, "Tatay, gusto ko na maging king." Sabi ng tatay, "Hindi po pwede. Ako ang hari dito eh. Kailan ako magiging hari? Pag namatay na ako." Sabi nung tatlong anak, "Hindi naman tatay pwede kitang patayin para maging hari ako." So, ang tagal pa pala nung tay. Pero gusto ko na maging hari. So, ang ginawa ng tatay, pinadala siya sa Brazil. Doon sa Brazil, siya naging hari. Okay? So, meron na siyang territory. No? So, nung nandoon sa Brazil yung anak, siya po ang hari. So sabi nga, habang siya ay nasa Brazil, siya ay hari ng Brazil. Anong klaseng hari po siya? Regent. Sa Latin po ay dalawang salita, re and gent. Gent is person, or people, or man, di ba? Gentleman. Paano nyo, no? So, ang re is what? Re is king. Kung talagang itatranslate po natin to sa English, ang translation po niyan ay kingsmen. Agent. Sila po yung nag-ahari
sa isang lugar in the absence of the king, pero sila ay hari na rin. So habang wala yung hari, sila po ay hari. Pagdating ng hari, ano sila? Balik sila dun sa pagiging posisyon nila. Pag alis ng hari, sila na naman ulit yung hari. So itong anak ng king ng Portugal, yung anak ni King Ferdinand, siya po yung naging hari doon po sa buong Brazil. So whenever yung kanyang tatay ay bibisita sa Brazil, yung hari nagiging prince. So lahat ng mga sundalo nandun lahat sa hari dahil siya ay prinsipe lang. Pero pag alis ng tatay niya, hari na naman siya. Ganon din, pag bibisita siya sa Portugal, balik ulit siya sa pagiging prinsipe. Pagbalik niya doon sa Brazil, ano na naman siya? Hari na naman. Dapat maintindihan niyo ito mga kapatid kasi meron po akong gustong i-drive ko dito. So kung gusto nung king ng Brazil na manatili siyang hari, anong dapat niyang gawin? Dapat malayo siya sa tatay niya. Hindi pwedeng lagi siya nakaligid sa tatay. Alam niyo yung idea na yan, ganun din sa family. Kaya nga sinabi ng Panginoon, yung anak, no, pag mag-asawa na, iiwanan ang magulang. Kasi hanggat nakadikit ka sa magulang, ikaw ay prinsipe at prinsesa. So kung ikaw ay prinsipe lang at prinsesa, ang buhos ng pagpapala kanino? Sa hari at sa reyna. So ikaw, dahil nakadikit ka lang, anong gagawin? Aanggunan ka lang. Kunti ka lang. Yun. Yun na. So hindi ka makabuelo nung tinatawag na blessing na yung Panginoon, kating-katinang i-bless ka. Ang problema ikaw, ayaw mo umalis sa pundya ng nanay mo. No? Sa pantalon ng tatay mo, nakakapit ka pa rin. So, sino naglilimit ng blessing? Ikaw. Or yung magulang, kung ayaw ang i-release ng magulang. Eh may family ka na eh. May asawa at anak ka na. No? Nag-i-stay ka pa din. Diba? Maliban na lang kung talagang arrangement, sabi nga yung mga magulang ay may edad na, no? At ikaw na rin yung nag-aalaga sa kanila, so buo na yung, ikaw na rin yung pinaka-reyna o hari dun sa tahanan. Okay? Pero kung malalakas pa sila at malakas ka pa rin at nakaasa ka sa kanila, tandaan mo, wala kang tatanggaping malaking blessing. You have to stay away. Principle sa Bible yan. A man shall leave his father and mother and cling to his wife. Apakasimpleng principle lang po yan, pero marami hindi ko sumusunod, mga kapatid. Tapos kanino sisisi sa Panginoon. Nag-pray naman po, dumarating sa akin, sinusunod mo ba? Apakasimple ng sinabi sa Deuteronomy, kung susundin mo lamang yun. Pero kung hindi mo susundin, sorry, walang magagawa ang Panginoon. Amen? Klaro po ba yun? So, mga kapatid, lahat ng kingdoms, no, has territory. But there can only one sovereign ruler. Kasi pag dalawa ang ruler, ang ibig sabihin, depende. Kaya nga, dapat isa lang ang ruler sa buhay natin. Sino? Siya. Kasi pag pati tayo ruler, ano na po yun? Nagre-rebelde na tayo sa Panginoon. Amen? Amen. So yan po yung relasyon po natin, mga kapatid, sa ating Diyos. No? Yan po ang illustration ng relationship na yan. Tayo po ay regent on earth. Hari tayo sa mundo in the absence of physical presence of God. So dapat gayo po yun sa atin. Pero, dahil sabi nga, ang Diyos ay hari, so meron siyang kaharian, meron siyang territory, na kung saan ang mundo nasa ilalim ng paghahari niya. Bakit po? Tandaan natin ang kaharian ng Diyos, it's a real government. Huwag yung sabihin na yan ay, yan ano lang yun, kwentong barbero lang, hindi po. Pag sinabi ng Panginoon, may justisya, may justisya. Nung una, hindi ako naniniwala. Pero lately, nakikita ko po. Halimbawa, bigyan niya isang example. May isang
naging mayor, naging gobernador sa Cavite. Ang daming pinapatay. At isang pinapatay nun, yung mag-asawa na may-ari ng malaking hektaryang lupa sa silang. Gusto lang niyang kunin kami. Alam mo ginawa sa mag-asawa? Binaon ng buhay dun sa kanilang buhay. Talagang napakatindi ng tao yun. Yung anak mo, nasa dati nasa, ngayon yung anak, pa rin, gobernador pa rin. Ang Cavite. Pero anong ginawa ng Diyos sa kanya? Alam niyo po ba na siya ay na-stroke? At kakaibang stroke. Inisita po namin yun, gusto namin siya ng gospel. Nakaganyan, no? Turo ng turo yung laway. Ilang taon siyang ganun. Nakita niyo sa appearance niya. So imagine niyo, isang taon na nga lang doon sobrang pagsisisi mo na sa kasalanan mo. May yata kulang-kulang 10 taon siyang nakaganoon. Dinala sa Amerika, pinagamon, wala rin. Sasabihin nila, ang daming doktor, wala. Pumunta po kami, we try to share the gospel, ayaw ng mga anak. Kaya, sigurado po, 100% nasa impyerno yung tao yun. Sa dami ng kanyang kinitil na buhay. Kasi akala niya, siya ang nagmamayari. Nakalimutan niya, regent lang, mga kapatid. Merong totoong kaharian. At yung kaharian na yan, may kaparusahan. Basahin niyo yung libro ni Dostoyevsky, Crime and Punishment. Makikita niyo po yan. Walang krimen na kahit anong tago mo na hindi paparusahan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Dostoyevsky, mas maigi pa kapag nalaman mo crime yung nagawa mo sa Panginoon. Ibig sabihin, talagang kasalanan talaga. Humingi ka na ng tawad. Nang hindi ka nakabuti doon sa edad mo, na naghihirap ka pa. So let's be honest with our King. And He has a real government. Sabi nga, yung real kingdom na yan ng ating Panginoon can enter into our world anytime. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi po. Dito po natatalo lagi ang mga Muslim. No? Kasi hindi nila matanggap na ang Diyos, si Allah. Si Allah, kanilang Allah, hindi po yung pwedeng pumasok sa lupa at makialam. No? Ang ating Diyos, anytime. Bakit po? Siya ang nagmamayari. So, ibig sabihin si Allah. Anong kwentang Diyos? Walang kakapakapangyarihan. Ang Diyos natin, anytime, pwede siyang makialam sa atin. Basahin nyo lang sa Old Testament paano nakikialam ang Diyos sa affairs ng mga tao para ituwid kung ano yung mga pagkakamali. Okay? So, sa realidad na ito, mga kapatid, ang Panginoon, sabi nga, ayaw niya to come here personally. Bakit po? Para ma-retain natin yung ating authority as earthly kings. Try to imagine kung kagaya sa Garden of Eden, tuwing dapit hapon, bababa ang Diyos. Hindi ka punin tayo lagi, tuwing dapit hapon, ang hirap mo. Tuwing dapit hapon ay nagkakagulo. Buti na lang, hindi ka ng ating Panginoon. Sinusunod niya kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kaya nga, even the Lord Jesus Christ, ayaw din po niya, nasabi nga, tayo magpunta doon sa yung mga sinasabi ng marami. Pag namatay ka, doon ka sa langit, mag-stay ka sa langit. Hindi po ganun ang design. Kasi ayaw niya na manatili tayong prince and princess. Ang design ng Panginoon, we will become what? Kings and queens. Kaya nung mag-pray ang Panginoon, ano ang prayer niya? I do not pray that you should take them out of the world, but you should keep them from the evil one. Klaro, mga kapatid. Hindi yung aalisin tayo ng Panginoon sa mundo. No? Nakagaya ng ginagawa ng maraming mga monk. Ba't sila umaakyat sa mundo? Hindi kami para sa mundo. Abay, umalis kayo ng earth. Titira sila sa mundo dahil daw ang mundo ay makasalanan. Kaya nga may bakod. Kaya nga pag pupunta ka sa mga monk, may ilalagay, sila ang nagpakuso po bago mag-pandemic. Sila nagpakuso ng tray.
No, yung ibibigay mo, ilalagay mo sa tray, tapos may lalabas na kamay, kukunin yung tray. Ha? Tapos bago yung ipasok sa kwarto ng mga mo, mag-i-stay muna yun sa isang lugar. Yun ay parang ang tawag dun yung nililinis. No? Napakatindi po ng mga aparato nila. Makapasok kayo sa loob. Yung fumigation, wala pa tayo, wala pang pandemic, meron na sila. Sa parang pagpasok ng pagkain sa kanila, malinis na. Bakit po? Magiging ang mundo. Ay sabi ng Panginoon, hindi kayo dapat umalis sa mundo. Kasi kung maalis tayo sa mundo, umalis tayo sa earth. Kasi tinawag tayo ng Panginoon to have dominion. Tandaan po natin mga kapatid, the earth is man's key to dominion power. Tayo lang po yung merong legal authority sa isang legal territory. At tayo lang po yung may legal rulership. Kaya huwag kayong matakot sa demonyo. Huwag kayong matakot sa aswang. Huwag kayong matakot sa evil spirits. Ang nakakapagtaka, huwag lang may bumagsak sa dilim, magtatakbuhan na. Ipis pa lang, takot ka na. Paano ka pa magiging king? Di po ba? Dumating yung ipis. Pagka gwapo-gwapo ng ipis, nagpipilian na. Pati lalaki, tumitig. No? Napakatindi ng kapugian ng ipis. Tumatalon pa. Ha? Tumitingin na tumatalon pa, nagbawala pa. Tapos sabi ng Panginoon, ikaw ay hari. Hari ng kawagan. Kung titingnan po natin yung review, no? Yung panalangin ng Panginoon, Our Father who art in heaven. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po, yung location. No? Yung location, nasaan siya? In heaven. Yun po yung key dun sa power and authority na meron tayo. Dahil ang Ama, nasa langit, kaya tayo nandito sa lupa, at tayo ang maghahari. Kasi pag pumunta ang Panginoon dito sa lupa, ano mawawala po sa atin? Privilege and position. Tanggal po agad yun. Pag-apak ng Panginoon. Kaya nga in the last days, pagpalit ng Lord, tanggal lahat ng government. Diba? In the second coming, yan man yung mangyayari sa April. No, huwag naman muna ituloy ng Panginoon. Pahabain pa ng Lord. Ako po, every morning, ginagaya ko po si Abraham. Every morning. Gumigising po ako ng madaling araw. Kahit po pagod, sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, gisingin mo kasi gusto ko intercede. At ang prayer ko, Lord, kahit na tama yung calculation ng mga theologians, huwag po muna, Panginoon. Marami pa po akong mahal sa buhay. Kasi nagamit ko yung ginamit ni Abraham. Kung meron kong 50, uunahin mo ba? Sabi ng Panginoon, kung meron 40, yun din po ang ginagamit kong pattern sa Panginoon. Panginoon, we are more than 50. Kaya huwag po muna, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng chance to spread the gospel of the kingdom of God. Nawa, pakinggan po ng Lord. Ay, mas maganda kung mas marami tayo mananalangin. Mahirap po pag gumising ng madaling araw. Lalo sa Antipolo na may refrigerator. Yun na naging mong gigising. Yun, no? Minsan nga, si Ada gumigising sa akin. Tulog na tulog ako, biglang tatanong si Ada. Pag tulog, hindi naman tayo. Pipray na pala ako. So, makipag-covenantan mo kayo sa Panginoon, iipisingin kayo ng Panginoon. Huwag niyo lang pong sasabihin, Lord, ibangon mo kung nangyari po sa akin yan one time. Hindi na po ka nag-pray. Sabi ko, Lord, ibangon mo ko. Nakahiga po kung ganyan, ha? Literal. Tumayo ako sa higaan. Hindi ko maintindihan paano ako nakatayo sa kama. At pagtayo ko gano'n, ba't ako nakatayo? Sabi ko, saan ako pupunta? Kasi meron akong Bible study ng alas 3. Dumating ako ng alauna, pagod na pagod. Sabi ko, Lord, ibangon mo ko ng alas 3. Pinangon na ako. Since then, ayaw ko na pumagpray. Isingin mo ako. Yan. Ang hirap po tumayo ng gano'n, diretso yung vision niyo, biglang nawawala.
Hindi ko malaman ba't ako nakatayo eh. So yun po yung key mga kapatid, no? So tayo po are designed by God to serve as what? Corporate leadership. Tayo po yung nag-represent sa ating Ama na nasaan? Nasa langit. Nasaan po tayo? Nasa earth. Colony of heaven. Amen? Amen. So this is heaven's colony. Yun nga lang mga kapatid, dapat, kagaya nung sinasabi ko kanina, yung legend or legency, no? Dapat klaro po sa atin, mga kapatid. This should be clear to us, no? Yes, we are sovereign within this sphere. Pero, dapat ina-acknowledge natin na siya ang ultimate authority, hindi tayo. So, anything that we will decide, ano pong gagawin natin? Magtanong ka sa may-ari. Huwag kang mag-decide on your own. May sasarado kang negosyo, huwag may sarado agad-agad, magtanong ka muna. Yung pa nga tinatanong, hindi nga ikaw may-ari niyan eh. Pinahiram lang sa'yo eh. Diba? Huwag kayong mag-decide on your own because we do not own anything. Even sa relationship, no? Mga kabataan na nandito kayo na nasa relasyon, feeling mo, ayaw ko na sa girlfriend mo. Parang mas maganda na yung isa eh. Pumangit na yung girlfriend mo. Hihiwalayan ko na siya. Nakita niyo yun? Grabe ka po. Ha? Hindi nga ikaw ang may-ari sa girlfriend mo. Pasalamat ka, it's a privilege na inalaw ng Panginoon na magtagpo kayong dalawa. Tapos nakakita ka ng iba, biglang nagdi-decide ka ng agad-agad. Tawagin mo muna yung owner. Panginoon, hihiwalayan ko ba? Ano sabihin ng owner? Abusado ka. So, una, naghihirap ka. Ngayon na sa'yo na. Sigurado, sabihin ng owner yan. Consult the owner. Kaya nga kami sa Mamlaka, anything na bibigyo, nag-pray kami. Meron kami brainstorming na gagawin sa Tuesday. Kasi ang design po namin, ang desire namin, kahit yung 2 buwan, kung talagang yan na lang ang natitira, mas spread ang gospel of the kingdom. Kaya gumawa po kami ng design na bawat region lalagyan ng mga diplomatic center at from diplomatic center sila yung bababa, dire-diretso hanggang barangay. Ang sabi naman ng Panginoon, just to spread the gospel of the kingdom of God to all ethnos. Hindi naman po bansa, salin lahi. Alam niyo po na sa Pilipinas, ang dito na lahat ng salin lahi. May lahi dito ng Hapon, may lahi ng Amerikano, may lahi ng Inchik. No? Merong Malays, merong mga Ita. Punta kayo sa Zambales, makakita kayo ng mga Ita, ng pagkaliit pa. No? Ang mga nawala, yung mga baluga dito sa San Mateo, sa Muntalban, dati ang daming baluga dyan. Pupunta kami dati dyan, mga baluga din yung paligid. Pagkain ko kayo. Alam niyo po ba sila nawala? Ginawa silang parang target practice ng mga nandito sa syudad. Pupunta ron, tapos babalikin sila. Eh siguro, natalisan na lang din yung mga baluga. Pero bago sila nawala, marami rin silang napatay. Yung mga taga dito sa, iba taga Marikina eh. Sabihin mga barkada namin, oh tara, punta rin yung nagkan. Sige, manghunting tayo ng baluga. Kita nyo, hindi klaro sino yung nagmamayari. Bakit po dapat tayo magtanong sa Kanya? He is the ultimate sovereign God. At yun po, yung rights na yan is by creation and ownership. Siya ang lumikha ng lahat. Kaya siya ang sovereign. So ito po yung idea na dapat natin ginagawa. Bawat desisyon, maliit man o malaki. Sabi nga, walang maliit o malaking desisyon, walang maliit o malaking kasalanan, lahat ay pantay-pantay na. Yan po yung design. Ano po ang nangyari? Itong ideal arrangement na yan, nag-iba po yan. Noong ang tao ay mabiliberde laban sa Diyos. Anong ginawa ng tao? Kinain ang makopa. Yun ba ang kasalanan ni Adan at ni Eva? Kumain sila. Ano kasalanan nila? Disobedience, ano pa? Rebellion and treason.
yung pag-aari at paghahari sa lupa, binenta nila. Kaya nga ang Panginoong Yesus nung bumalik, anong ginawa niya? Binayaran yung binenta. Kaya may huling salita ng Panginoon sa cross, ano? Tetelestai, anong ibig sabihin? Naganap na. Ha? Fully paid. Yun po ang tamang translation ng tetelestai. Kasi ang tetelestai po, sa panahon ng mga Griego, ginagamit mo yan pag bumibili ka. So, ililista lahat ng mga binili mo. Pag nabayaran, isusulat ng pag ganon, tetelestai. Di ba parang yan, tinatatak? Fully paid, ganon. So, bakit binayaran? Kasi may inutang. Kailan nangyari yung pag-utang? Sa Garden of Eden. Tinanggal ng tao yung control. Kanino pinasa? Sa demonyo na wala namang karapatan. Tuwa si Lucifer, imagine niyo, kahit sunog na sunog siya, meron pa siyang kaharian. Di ko ba, ba itsura ni Lucifer? Gwapo ba talaga? Deception yun eh. Anong description sa Book of Prophet Ezekiel, chapter 28? Dati yun, bago siya pinarusahan. Sunog na sa uling. Tinapon siya sa mundo, pagpagsak niya, anong kasunod niya? Apoy. So, nalaglag na, tinira pa ng apoy yung tsura. Nakakita kayo ng uling na naglalakad. Yun si Satanas. No? Tapos, pinasa ng tao doon sa uling. Imagine mo. Na ikaw, tao na nagmamay-ari na dapat ang lahat, pero pinasa natin dito. Pero ito po ang napakabuti mga kapatid, yung purpose ng Panginoon, kailanman, hindi po yan magbabago. Tandaan natin, Genesis 1:1. Ano yun? In the beginning, ano na po lahat? Sa Hebrew word of in the beginning, nandoon na po lahat. So tayo po ay create ng Panginoon for rulership. Kaya nga, agad gumawa ang Diyos ng plano to restore ano yung nawala? Kingdom. Kaya ang Biblia nag-layout ng detalyadong record ng history, paano kung ginawa ng Panginoon, even to the point na kinakailangan ang mga anghel para lang tulungan ng mga tao na mag-conquer yung nawala. Di po ba? Diba nung pagpunta ni Joshua at saka ni Moses to conquer Canaan, sila ba ang lumaban? Tandaan natin sa Canaan may mga Nephilim, may mga higante. Sino ba ang lumaban? Nabasa niyo po ba sa Bible? Sa Book of Joshua, sa mga nagbabasa. Si Joshua pa? Ano merong pinadala? The angel of the Lord. Yun ang pumatay sa mga Nephilim. Hindi sila Joshua. Kasi kahit nga yung pader ng Jericho, sila ba ang nagwasak? Hindi. Sigaw lang. Pag sigaw nila, ihinampas yung sword ng angel. Warak yung walls of Jericho. Kaya kahit mga higante yung nasa loob, takot na takot. Kasi kasama ng mga duwende, Diyos. Paano nila malalabanan? Yun po ang ating Panginoon. In the fullness of time, everything was in place. Ang ating Panginoon Jesus, pinanganak bilang tao. Bakit kailangan maging tao? Para maging legal sa mundo. Anong unang-unang sinabi ni John the Baptist? Repent and be baptized. Baptized. Akala ko be baptized. Ang ibig sabihin po ng repent, change your mind. The kingdom of heaven has arrived. Bakit? Andun na ang Panginoon Jesus. So ang ating Panginoon, ang hari ng mga hari, bumalik po siya sa lupa to get the kingdom back sa ating mga kapatid. Kaya sa kanya kailangan magkatawang tao. Kasi tao lang po, yung may katawan, ang pwede dito sa lupa. Klaro po ba yun? Maliwanag po ba? So, alam na natin ngayon kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kung gaano ka-importante ang territory. Okay? So, tingnan po natin yung 7 principles, no?
ng territory. Okay? Una, na dapat po natin malaman bakit napaka-importante po ng territory. Hindi tayo po pwedeng maghari sa wala. Subukan yung sumigaw sa labas. Ako ang hari dito. Ang sabihin, hari, asan ang lupa mo? Wala. Hindi po ba? So, hindi. Sa paso. Nasa paso. Tumayo ka sa paso. Yung hari po kasi is a ruler by definition, nangangailangan ng domain. No? So, no domain, no ruler, no king. Kaya naunang nilikha ng Diyos, earth. Para meron tayo paghaharian. So, nung ang Panginoon in-establish ang kingdom, anong unang-una niyang ginawa? Genesis 1:1. Let's read. 1, 2, 3, go. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yun. Ano yung una? Heavens. Heaven. Bakit? God is king. So dapat may dominion siya. Kaya ang unang nilikha, heaven. Tapos ang mga tao ay hari din. Kaya nilikha ng Panginoon ang lupa. Kaya heaven and earth muna. No? At wala rin pong, sabi nga, walang hari without a domain. Kaya kailangan ng territory. Domain, no? Because, sabi nga, you dominate it. A territory dominated by the king is called kingdom. King dominion. Yung hari ang nagdo-dominate, kaya naging kingdom. Okay? Klaro po yun? So dapat maliwanag po sa atin ito kasi tayo po ay tinawag ng Panginoon para maghari. Dapat pilipian ninyo yung inyong mga kaharian. Bawat isa po sa atin may kaharian po tayo. At i-reclaim po natin yan mga kapatid. So ang essence po ng kingdom is the right, the power, the authority of the king to exercise complete authority, sovereignty over a domain. In other words, ang isang totoo pong kaharian ay mayroong hari na may karapatang maghari. Napaka-importante po ng rights ng isang hari. Kasi yan po ang basis ng authority. Hindi ka po pwede maghari nang wala kang rights. In relation to God, our King, we have the privilege. In relation to earth, we have the rights. At yung rights na yan, ang dahilan kaya pwede natin sabihin sa demonyo, lumayas ka. Hindi po ba? Hindi yung pag may demonyo, ano nangyari? Ikaw lumalayas. Nabaliktad. Siya yung may rights. Ikaw wala. I-claim po natin yan mga kapatid. Walang karapatan ng demonyo. Nasa bahay mo siya, palayasin mo. No? Nakita mo na kahiga, demonyo, lumayas ka. Magtrabaho ka sa labas. We have all the rights, no? Ang Panginoon, He has the rights to rule the universe. Bakit po? He created it. Siya ang may likha. Kaya tandaan natin, within the kingdom of God, pwede niyang gawin ano man ang gusto niyang gawin. Why? He created it. Ganun lang po kasi, pwede ba tayong mag-rally sa labas? Dala tayo ng placard? Hindi po pwede yan. Panginoon, ano mangyayari sa atin? Ha? Bawat placard na tamaan ng kidlat, pag-iugaw. So, naabo yung placard, naabo natin. He has the rights, mga kapatid. Wala tayong magagawa dyan. Anong tanong natin? Eh, ba't nangyari yun? Ano sabi ng Deuteronomy 29:29? May mga bagay na inilipin ng Lord. May mga bagay na hindi. So, huwag ka nang... Hindi nga nilipin eh. Huwag ka nang... Ano ka lang? Sige, mapapahamon ka lang. Okay? Next, the heart of the kingdom concept is king domain. Ibig sabihin yung kaharian, mga kapatid. Yan ang pinaka-importante sa kingdom. No? Yung domain niya, yung rulership. Kasi nga po, a king is not a king without a domain. Bigyan ko ng example. Naalala niyo yung Shah ng Iran.
Yung siya ng Iran po, pinatalsik siya ng isang revolution. 1979 yata yun. No? 1979, yan si Brother Pitt, maalam ito sa history. Kasi aral ito kay Bishop Milo. Bili ko kay Bishop Milo sa history, talagang kabisado niya. No? Pati yung history sa Gumbursa, mas marami pa siyang info kaysa sa napanood ko sa Gumbursa. Mga kabataan, dapat pinapanood yan para mababalik sa inyo yung pagmamahal sa bayan, sa kaharian. Nung mapatalsik po yung Shah of Iran, nandun po siya sa ibang bansa. Ang tawag sa kanya ay, ganoon pa rin, Shah. Ibig sabihin ng Shah, King. No? Pero, anong klaseng king na siya? King of nothing. Kasi wala na siyang domain. So, hindi po tayo pwedeng maging hari nang wala tayong territory. So kung tinawag ka ng Diyos na hari, ibig sabihin may territory nakalaan sa iyo. Eh bakit hindi mo nakaklaim? Kasi pinapagkatiwala mo kay Negro. Sino si Negro? Si Lucifer. Pag tayo ni Negro sa territory mo, takot na takot ka na, Negro, ikaw na bahala. Ano, ako, okay lang ako. Sino naman masyado? Okay sa yan. Pag tayo ni Negro, tayo ang man, oy, no, layas. Hindi ka taga dito, ha? Ako may-ari nito. Ikaw, espiritu ka lang, layas. Wala siyang karapatan sa akin. Kahit ano ang gawin niya, wala siyang kakayanan. Kaya lang po siya nagkakaroon ng kapangyarihan, tandaan ninyo. Kahit sa iyo kapangyarihan. Napanood niyo yung Monster. Napanood niyo yung anime na Monster. Saan po kumukuha ng power yung mga monster? Sa takot ng mga bata. Pag natakot yung mga bata, dumating yung energy nila. Sabi ko nga nung pinapanood ko yun, hindi nakikita ng mga tao yung message. Ang message ko is ba? Satan capitalizes our fear. Kasi yung fear natin, doon siya nagiging malakas. Hanggat natatakot ka, malakas siya. Pero the moment na tumindig ka, papawiin ko yung akin. Wala na siyang magagawa. God has given you a territory. Have you claimed that? No. Bakit? Takot ka kayo no? Salamin ka lang sa labi, madilim. Kaya may lumabas na ano yun. Yung pala kapatid mo lang, nasa likod. Negro lang pala, kapatid mo. Kaya nga po ang ating Panginoon bumalik. Para ano? To bring back yung kingdom. Kasi nga, tayo po ay supposed to be what? Rulers. Pero kung wala tayong territory, paano mapupulfill yung destiny? Amen? So claim the territory, brothers and sisters in Christ. Ako every morning, I claim my territory sa Panginoon. Panginoon ko po nagbigay niya. Kada umaga, i-claim ko po yan. Kaya nga, makikita ko yung mga blessings ng Lord. Kaya nga, maganda yung mga balita kung ano nangyayari sa Spartan Mining Company. Those are claiming of the territory. Sabi nga, hindi naman yan, tandaan nyo, hindi yan yung, okay, anak, sa'yo yan. Tapos tatayungan na lang, wala ka nang ginagawa. Di ba? Sabi nga, okay, sa'yo yung lugar. Sinabing sa'yo, you have to claim. Paano pag-claim? Pupuntahan mo at sasabihin mo, ako ang may-ari. Pero hanggang nasa malayo ka, ako may-ari niyan eh. Eh, kita niyo, ako may-ari niyan. Nasaan ka? Sino nakatira? Diba? Ba't di ka makapunta? May naunod eh. Kaya mo muna siya, pero ako may-ari niyan. Napaka-weak, no? Napaka-weak na king, ayaw ng pamilya niya. Okay? Sixth one, yung kayamanan ng hari ang nagdi-define, no? Kung gaano kalawak yung domain niya, yun ang nagdi-define ng value niya. Tinalakay po natin ito yung nakaraang chapter natin. Kaya napaka-importante ng territory sa isang hari. Ano, nagpipray kayo.
binigyan na kayo ng Panginoon, huwag kayo tigil mag-pray. Diba, minsan ganito Panginoon, nananalangin, okay lang po mag-isip, wala ang kakain lang po, kung okay na po, doon Panginoon. Panalangin ng ano yun? Pagano at alipin. Ang alipin ang gusto lang kumain. Ang panalangin ng isang hari ay ano? Panginoon, dagdagan mo po, dagdagan, 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 dagdagan. At habang nagpapala ka ng mga mas humihingi pa ng pagpapala. Because that's what defines us as king and queen. Huwag kayong titigil. Sila nga, hindi tumitigil Tatandaan na Diba? Halos mamamatay na, ang utak pa rin. Magkambal ng pera. Di tayo din. Para labanan natin ang kahit ng Satanas sa mundo. It's about time. Huwag nating payagan na magpatuloy ang pamamayagpag ng kaaway. Kasi yung wealth natin depends on our domain. Kaya ng territory. Kaya real estate. Bakit? Kasi naman totoo. Yung perang hawak nyo, pagka natalo ang gobyerno, walang halaga yung pera. Pero yung lupa, kahit anong gera, kahit anong laban, at may titulo ka sa lupa, yung lupa na yan, may value pa rin. Pagkatapos ng gera, tataas ang value. Kaya nga, real estate. Kaya nga, lupa ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Blessed are the peacemakers, for they will inherit the earth. The earth. Ito. No? Ano ba ang peacemakers? Those people who advance the gospel of the kingdom. Amen? So, yung loss of a domain is a loss of a kingdom. Kumusta? Nawala na ba yung domain ninyo? Wala na ba kayong kaharian? Kayo po ba ay namamalimos na lang? Kayo po ba ay nakaasa lang? Ibig sabihin, wala akong kaharian. Ibalik po natin. Hingin natin sa Panginoon. Yung siya operan, balik ulit tayo doon. Sa good example, nawala niya yung domain niya. So, wala na siyang kaharian, hindi na siya hari except sa pangalan na lang. Tinatawag na lang siyang siya. Sino yan? Siya. Ayatollah Ruhollah Khomeini. No? The siya operan. Hindi na yata alam ng mga kabataan yun. Hindi na-aaral yan. History, no? So another prime example is Adam. Kilala niyo yan. Nung mawala ang kaharian kay Adan dahil sa pagliberte sa Panginoon, sabi ng Panginoon, huwag mong kainin, kinain niya, hindi yung kasalanan yung pagkain, kung disobedience, rebellion, anong nawala? Kaharian. Kaya ang ating Panginoon Jesus, the second Adam, bumalik, buhat, to restore the kingdom. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon. Kung wala ang Panginoong Jesus, wala tayong ganitong dadalhin. Kaya sinabi nung kanta kanina, Jesus is the center of Lord. Siya ang sentro ng lahat. Tandaan ninyo, kaya na sinasabi ko, we are living in the last days. How would you know that in the kingdom, the battle is about to end? If the battle is around the king, tandaan niyo yan mga kapatid. Sa ngayon, nasaan ang battle? Ang inaalin mo na ngayon, pangalan ni Jesus. Kunin niya, Muslim, si Kristo ang inaalin mo na. Bakla tomboy, si Kristo ang inaalin mo na. Ano ba? Yung mga saksi, no? Hindi pa yung Channel 7, ha? Si Kristo ang inaalin. Lahat po si Kristo. Palaging si Jesus. Even yung pangalan ng Jesus sa Hollywood, ginagamit nila to curse. Hindi po yung pagbabanggit niyo sa Hollywood yung Jesus Christ. Hindi po yung sinasabing pangalan ni Jesus. Gamit po yun para magmura. Try to imagine that. So nasaan ang laban? Around the king. When the battle is around the king, it means to say the battle is about to end. It's about to end. The question is, are we part of the battle? At tayo ay nasa upuan ng Panginoon. Let's reclaim the kingdom, mga kapatid. Kasi ang Panginoon, restore niya. At nung ma-restore ang kingdom, anong na-restore?
citizenship. Ano na po tayo ngayon? Kings and queens. Ang tanong ko na lang po sa inyo ngayon, nasaan yung kaharian? Meron na ba? May kaharian na ba? Wala kayo nung kaharian. Kung hindi nyo na kayo nung mamaya, ako ko yan. Birthday month ko dati. Ano pong ibig sabihin yan in practical terms? Ang ibig sabihin po mga kapatid ito, we can control our circumstances and our glory. It's not they are controlling us. Hindi dapat ganito. You are king. You are queen. So you can control. If they are the ones controlling us, ano ka? Slave. Alipin ka pa rin. Servant. Hindi ka hari, hindi ka reyna. Ikaw ay hari, ikaw ay reyna. Bakit? Binayaran ni Kristo ng buhay niya. Tapos ayaw mo pa rin i-claim. Kaya nga po, ang good news mga kapatid, ang good news hindi yung our sins are forgiven. Napaka-light po niyan. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Tapos, bakit siya namatay? Para sa ating mga kasalanan. Di po ba yan madalas sa tinutulong sa atin? Pero base po sa pag-aaral natin, bakit namatay ang Panginoon? Para anong klaseng good news ang kanyang daladala? Ha? Salvation lang ba? The kingdom of God. So mga kapatid, hindi lang sins forgiven, hindi lang becoming aligned rightly with God, kung hindi ang good news po mga kapatid ay ito, we can have our kingdom back. Yan po ang good news. Pwede natin hihingi pang noon. Inauthorize mo na ako, bigyan mo sa akin yung kaya. Paano po natin mabubuha yan? Go back to the source. Tandaan ninyo mabuti ang mga kapatid. Hindi tayo po pwedeng mabuhay nang hindi tayo connected sa source. Kagaya ng lagi kong sinasabi, ang isda, anong source niya? Tubig. So ang isda kailangan manatili sa tubig. Pag umalis ang isda sa source niya, patay. Sino ang source natin? Ang Diyos. Nung likhain tayo, sabi ng Panginoon, let us, sa sarili niya. So sa Diyos tayo nang galing. Kaya nga po, we are created, sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, we are created in the image of God, in His likeness. Anong likeness yun? Spirit. We are spirit being. No? In God, in a body, in a humus. Kaya tinawag tayo human. So kung siya ang source natin, dapat lagi tayong nakadikit sa source. Paano tayo didikit sa source? Prayer. Pray every day. Napaka-importante ng prayer. Pag hindi po kayo connected sa source, ang dalilin yung matimumag. Marami kayong desisyon na gagawin ng pagsisisihan ninyo. Kaya nakakalungkot lang, kung manalangin tayo, 10 minutes, yan pa. Pag magising ka, pag di na nagising, okay. Gawin natin example ni guys. Early morning, gising po tayo. Nasa Bible yun eh, hindi naman ako nag-uutos niya. Salita ng Diyos. Once you are connected with the source, lahat ng plano mo, nakikita mo paano mo. Kahit mga mabibigat na problema, ibigay niya ng source. Because He is the ultimate authority. Kaya lang kung tayo bibigat na sa problema, sinasarili natin. Ayaw natin mag-connect sa problema. Gusto natin sabihin, ako ang may-ari. Kailan po ninyo ang kakausapin ka. Alam mo, bigat ng problema ko. So, ano yung problema? Sa'yo. So, inaari mo yung problema. Anong ginawa mo sa problema? Inalagaan mo ba? Sinuklayan mo? Ano yung problema? Pinapabanguhan mo, no, yung problema. Pagtulog mo, katabi mo yung problema. Alam mo, yakap. Sabi ng Panginoon, akong may-ari. Bigay mo sa akin. So, kaya pinuhaga, yung mukha mo pa, mapagsak. Tapos nakakita ka ng mga kamag-anak, ano nangyari sila? Bakit? Mukha kang 100 taon.
Kasi problema na yung mo eh. Brothers and sisters in Christ, we are kings and queens. Ang hari hindi mo problema. May taga-ayos ng problema. How much more tayo? He has everything. He owns us. Be a king and a queen in the territory of the kingdom of God. Amen? Bow your heads and let's come to the Lord. Father in heaven, we thank you. Salamat po, Panginoon, na naunawaan namin ang ibig sabihin ng territory. For so many years, pinaubaya po namin ito sa kaaway. Hindi namin tiniklaim sa takot na hindi kami karapat-dapat. But we thank you, Lord, right now we realize that you send your one and only Son, our Lord, our King and Savior, Jesus Christ. He died on the cross, not just for our salvation, not just for our sin, but to bring the kingdom back to each one of us. Father in heaven, we pray in the mighty name of Jesus, these territories, yung teritoryo po, Panginoon, ng bawat isa, na bago pa man kami pinanganak, nakadesenyo na po yung teritoryo niyan. It just so happen, hindi po namin piniklaim. Sa oras na ito, Ama, ang hari sa palangitan, sa pangalan ni Jesus, we claim all these territories. In the mighty name of Jesus, and we cast out the enemy from all of these territories in Jesus' name. From now on, Father in heaven, we will live as your King and Queen in your colony on earth. All of this we pray in the mighty name of Jesus.